Dead Church, yan po ang ating pag-uusapan ngayon at inamo po natin yan sa Revelation chapter 3 verse 1 to 6. So tayo pong lahat ay magbasa. 1, 2, 3. Sulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng itong Espiritu ng Diyos. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ng marami, ikaw ay buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya gumising ka, nalasin mo ang nalalagi pa sa iyo, upang hindi ka tuluyang mamatay. Sapagkat nakita mo hindi na sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Kaya maalalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, magpahak mo yan na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo na sa Sardis na natatatiling walang dungis sa kanilang damit. Kaya kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadagdagan ng puti, at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanilang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Amen. Ang lahat ng may makinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga kaibigan. Amen. So, salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon at pagpalain tayo ng kanyang salita sa umagang ito. So, mamaya po babalikan natin, himay-himayin natin yung text na binasa natin. Dahil may mga hinighlight po doon na napakahalagang ating tignan. So, siguro ibalik natin Sister Jenny sa number 1. Okay. Sabi po dito, isulat mo sa mga anghel sa iglesia, sa Sardis. Okay? Ganda po nung version na ginamit yan. And then, ang sabi dito, ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong espiritu. Okay? Mamaya, papaliwanag ko po bakit binanggit ng pitong espiritu samantalang naniniwala tayo na isa lamang ang Holy Spirit. And then, binanggit din dyan, itong Espiritu ng Diyos. At ng pitong bituin. Ayan. Although sa Efeso ay nabanggit din doon yung 7 lampstand. So, tatlong pito yan eh. Pitong Espiritu, pitong bituin, and pitong lampstand. Mamaya po, papasadahan natin yan. And then, sabi rito, alam ko ang ginagawa mo. So, hindi dingit sa ating lahat na ang Diyos natin ay all-knowing. Alam niya po. Alam niya. All-knowing ang Diyos. Okay? Ang alam ng marami, ng mga tao, that time, sa lugar na ito, sa bayan ng Sardis, ang alam ng marami, ikaw ay buhay, sabi ng Panginoon. Ngunit, ang totoo, ikaw ay patay. So, hindi ito physical o physical na patay, ano? Kundi ito ay spiritual na kalalagayan. Dead in spirit. Okay, yan po ang sinasabi dyan. So, makikita natin na yung perception ng mga tao sa church na ito, o yung tingin nila sa church na ito, para bang napakaganda. Mamaya makikita natin yan. Para bang buhay na buhay, alive, vibrant, sabi nga. Okay, parang walang problema. Okay? Pero nung tinignan ng Panginoon, may problema pala. At ang problema po ng Sardis, mga kapatid, is pinaka-worst sa lahat ng 7 churches. Dahil ang naging bintang ng Panginoon sa kanila, kayo ay patay. Okay?
So yan po. Alam ko ang ginagawa mo, sabi rito, ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. So balikan ko lamang po yung sinabi dito ng itong Espiritu. Ano po? Ito pong pitong Espiritu, naniniwala po tayo na isa lang po ang Holy Spirit. Isa lang po ang Holy Spirit. But in the Bible, sa Biblia po, in Isaiah chapter 11, verse 2, kahit isa-isa po doon, sinabi, the entire Bible, pag pinag-aralan po natin, doon sinabi itong tinatawag na sevenfold Spirit of God. Okay? So, ano po itong sevenfold Spirit of God? Kung babasahin niyo po yan sa Isaiah chapter 11 verse 2, binanggit po yung sevenfold Spirit of God. Number 1, ito yung Spirit of the Lord. Number 2, ito yung Spirit of wisdom, sinabi doon. Number 3, Spirit of understanding. Number 4, Spirit of counsel. Number 5, Spirit of might. Number 6, Spirit of knowledge. And number 7, the fear of the Lord. Now, so lamang po, bigyan ng konting paliwanag ito. Okay? Yung sevenfold, yung pitong Espiritu, the sevenfold Spirit of God. Number 1, ito pong banal na Espiritu, pag nasa atin siya, nagmamanifest siya into sevenfold. Okay? At number 1, yung tinatawag na the Spirit of the Lord. Ano yung the Spirit of the Lord? Ito yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin upang lubusan nating makilala ang Diyos. Okay? Para lubusan natin makilala ang Panginoon. Number 2, Spirit of wisdom. Ito pong Spirit of wisdom, hindi ito yung wisdom na nakukuha natin sa mundo academically, although mahalaga po yun. Okay? Yung Spirit of wisdom na ito, mula to sa Holy Spirit, example dito, ay yung binigay ni Yahweh kay Solomon. Okay? And yung sinabi din doon sa James chapter 1, kung di ako nagkakamali, na if you lack wisdom, ask God. At yung wisdom na ibibigay sa inyo ng Panginoon, ito yung wisdom na dadalhin ka into right living. Yung dadalhin ka sa mga Diyos na pamumuhay. At ang sabi doon, magkakaroon ka ng magiging patient ka, itong wisdom na ito, dadalhin ka palapit sa Diyos. Pagkakaroon ng magandang karakter. Pagkakaroon ng magandang pag-uugali. Okay? Kasi, kung may wisdom ka, at wala kang magandang pag-uugali, disrespectful ka, so forth and so on, hindi yun wisdom na galing sa Diyos. Wisdom yun, okay, na galing saan? Sa mundo. Amen po ba? Are you with me, brothers and sisters? So yun po, yung Spirit of wisdom. And then yung pangatlo, Spirit of understanding. Ito yung nauunawaan mo yung salita ng Panginoon. Bibigyan ka ng banal na Espiritu, kaya nga sabi ng Corinthians, spiritually discern. Maraming mga tao, kahit gaano katalino, pag binasa ang salita ng Panginoon, hindi na maunawaan. Bakit? Kasi hindi sila spiritually discern. Na isang role ng Holy Spirit, bibigyan ka ng understanding, bibigyan ka ng kaunawaan. Every time na babasahin mo ang salita ng Panginoon. Amen? Nandiyan po ba tayong lahat? Okay? And then, sumunod po ay the Spirit of counsel. Ito yung guidance. Ito yung leading ng banal na Espiritu. Okay? And sometimes, ang Holy Spirit, gagamit din niya ng tao. Gagamit din niya ng mga spiritual na tao para i-guide tayo. Okay? Pero, primarily, ang role talaga ng Spirit of counsel, bigyan tayo ng guidance ng banal na Espiritu. Okay? Na isa dito is yung, for example, gagawa ka ng kasalanan, bibigyan ka ng malakas na conviction. Okay? Bigla kang papamugin yung dibdib mo,
andun yung conviction. So, ganun po yun. Yan yung spirit of counsel. Dadalhin ka niya sa tama. Okay? And might. Sabihin nga natin, might. Ay. Ayan. Spirit of might. Ito yung ibinibigay ng Holy Spirit na makapaglingkod ka. Kasi hindi lahat, marami taong gustong maglingkod sa Diyos, pero hindi na bibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. Although dinidesire niya. Although na andun yung grace ng Panginoon. Pero yung Holy Spirit, okay, ito yung bibigyan ka niya ng pagkakataon na makapaglingkod at ma-accomplish habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At ma-accomplish mo yung ipinagagawa niya sa iyo. Kasama dito yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? Para sa mga hindi mananampalataya. Okay? Di ba, minsan dumarating sa punto ng buhay natin, gusto natin share ng Word of God itong tao ito, pero hindi natin magawa. Tama? Okay? And then, bigla na namang bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Right time, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon ng boldness na may bahagi yung salita ng Panginoon. Yun, na-accomplish. Hindi po galing sa iyo, galing po yun sa banal na Espiritu. Yun yung spirit of might. Okay? And yung spirit of might, hindi lang ito yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Maging ito rin yung ma-overcome mo yung mga problems and trials in life na na-experience po natin sa buhay na ito. Amen? The spirit of might. Kaya sabi nga ng Bible, not by might nor by power, but by the Spirit. Okay? And then number 6, knowledge. Ano ba itong knowledge na ito? Ano ba itong spirit of knowledge na ito? Ito yung God's illuminating spirit. Yung hindi ka basta-basta nalilitok sa mga nangyayari. Okay? Hindi ka basta-basta nakoconfuse, hindi ka basta-basta nalilitok. Panatag ang heart mo, alam mo na merong ginagawa ang Diyos. Out doon sa hindi magandang nakikita natin. Okay, yun po. Spirit of knowledge, binibigyan ka ng Panginoon. And last, sa sevenfold Spirit of God is the fear of the Lord. Okay, the fear of the Lord, ito yung pagkatakot sa Diyos. O kakayahang makapamuhay sa kalooban ng Diyos. Ito yung nagtutulak sa iyo para magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Amen po? So, malinaw na po sa atin yung 7 espiritu. Amen? Ano naman yung 7 bituin? Yung 7 bituin, ito po yung 7 angels. Ito yung 7 anghel na itinalaga ng Diyos as messenger dun sa bawat churches. Okay? Now, ano naman yung 7 lampstand? Yung 7 lampstand, okay, ito po yung 7 churches. Ano po yung 7 churches? Pergamo, Thyatira, pagkatapos ng Thyatira, Laodicea, hindi po. Okay, Sardis. Ayan. And then, Philadelphia. Ano yung pinakapanghuli? Laodicea. Okay, pinakahuli po is Laodicea. So, meron na naman tayo natitirang dalawa, yung Philadelphia at Laodicea. Okay, yan po yung 7 lampstand. The 7 churches. Okay? And then sabi sa verse 2, kaya gumising ka, sabi ng Panginoong Yesus, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay, sapagkat nakita kong hindi pa ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Ano yung sinasabi dyan na hindi pa ganap? Ito yung sinasabi po dito, hindi ganap yung obedience mo, hindi ganap yung faith mo, hindi ganap yung ginagawa mo for the Lord. Okay? Yun yung danger doon. Hindi siya ganap. Kung ginagawa mo yan out of obligation, mamaya makita natin, hindi talaga out of love. Okay? So yan, dyan nalungkot ang Panginoon. Okay? Kaya ang sabi niya, gumising ka. Gumising ka. Sa verse 3, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga
Iyon, pagsisihan mo talikdan ang iyong mga kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw. Okay? Now, ito pong sinabi ni Christ na pupunta ako gaya ng isang magnanakaw. Pamilya ng Sardis dyan. Kasi madalas silang nai-invade. Okay? Madalas silang nai-invade ng mga panahon na yon. Kaya nung sinabi ni Christ dyan, alam nyo na yan, familiar kayo dyan. Pero this time ako ang pupunta. Ako na ang pupunta sa inyo para kayo ay parusahan. Yan ang sinasabi ko dyan, o i-judge ng Panginoon. At hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating, sabi dito. Verse 4, ngunit may ilan sa inyo, ito naman ang kagandahan, ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na napapanatiling walang dungis ang kanilang damit. Okay? Ibig sabihin yung kanilang righteousness. Okay? Hindi nila hinahayaan na sila'y magkasala o malayo sa Panginoon. And then, ang sabi dyan, kaya't kasama o silang maglalakad na nakasuot ng puting damit, sabi dyan. Okay? So, alam nyo, napakaganda kung i-analyze natin. Sino dito umaattend ng kasal? Di ba? Pagdating ng excited tayo, di po ba? Wala pa yung araw ng kasal, excited na tayo sa susuotin, so forth and so on. Tapos pagdating ng actual na wedding day, di po ba? Talaga naman, lalo na pagdating sa parade, okay? Sa marching, excited tayo. Ito, pinapakita dito. Ang kasama mo na lalakad natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Naalala ko nung nagkasal ako sa Tagaytay. Okay? Puntot. Wala naman akong sasakyan. Siyempre, hindi ko pwedeng suotin yung mag-commute ako Alam mo naman suot ko yung barong. So, nakahanger pa yun. Okay? Plastic. So, sakay ako ng jeep. Tapos, hanggang Cubao. Pagdating sa Cubao ay nag-LRT ako sa LRT ba to? LRT ako hanggang Magallanes. Pagdating sa Magallanes, sumakay na ako ng bus. Dito na sa may Baclaran. Ng Baclaran. And then, sumakay uli ako ng bus patungong Tagaytay. Ayan, so, sa awa naman ng Diyos, okay, napakaganda nung kasalang nangyari. Bonggang-bongga, yun. Tapos nung umuwi ako, pinadala sa akin isang manok na buhay na liit. Tapos isang bilaong kakanis. Sabi ko, paano ko dadalhin itong manok na to? Buhay na buhay. Pinamigay ko na lang doon sa sa kung sino man yung basta may tao kung nakasalubong doon, binigay ko na lang yung manok. Tapos yun na lang, kakanin na lang yung inuwi ko. Amen. So, tuwan-tuwa ako sa sarili ko noon So, thanks God. So, anyway, mga kapatid, ito ang kagandang event na mangyayari sa buhay natin. Darating ang time, pagdating ng langit, hawak-hawak tayo ng Diyos, magmamarcha tayo, lalakad kasama siya. Pero mga kapatid, tignan natin yung verse 5 na naka-highlight. Okay? Ito yung promise ni Lord sa atin. Ano sabi diyan? Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Wow! Amen? Yung assurance na kung totoong tinanggap mo si Kristo, Kuya Jun, sa buhay na ito, totoo. Amen? Lahat tayo. Yung assurance ng Panginoon, isesecure niya yung name mo, yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Alam niyo ba, darating yung time pagdating sa langit, maraming libro na andun. Iba't iba yun. Iba yung Book of Life, iba yung libro na kung saan gumawa ka ng mabuti. Iba yun.
Okay, mamaya papakita ko sa inyo yun. Ang daming libro doon sa langit. Okay? At isa sa pinakamagandang libro ay yung Book of Life. At ito dapat ang pinakaminimithi natin sa buhay. Yung kasama ang pangalan natin sa libro sa aklat ng buhay. Amen? Andiyan po ba tayong lahat? Di ba? Dito lang sa mundong ito, yung makita mo lang yung pangalan mo, oops, kasama pumasa sa board exam, tuwan-tuwa ka na eh. Amen? Sa bar exam, tuwan-tuwa ka na eh. Amen po ba? Tapos ngayon, tatanggalin na yun. Di ba? Pinapanukala, tanggalin na raw yung mga board exam, mga bar exam. So, ewan po kung tama ba talagang tanggalin o hindi. Pero for me, hindi dapat eh. Di po ba? Kasi nagbibigay ng hindi magandang senyales yun sa kabataan. Okay? Ina-upgrade mo yung education, tapos yung utak ng mga kabataan, binababa mo sila. Walang challenge. Amen po? Are you with me, brothers and sisters? Kaya hindi dapat kinatatakutan ang board exam. Hindi dapat kinatatakutan ang mga bar exams. Kasi hindi, sasamahan tayo ng Diyos dyan. Amen? Ikagrant ng Panginoon yung heart desire natin. So, tuloy po natin. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama. Grabe, ano? Pero inyo, ihaharap tayo ng Panginoong Yesus sa Ama at ipagmamalaki ni Jesus. Tayo. Iba ito. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, well done, my good and faithful servants. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo mamamatay, whether you like it or not. Lahat po tayo mamamatay. May kanya-kanya tayong appointed time. Amen? Pero sana dumating yung time sa buhay natin at sasabihin ng Diyos sa atin, well done, my good and faithful servant. Amen? Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Amen? And then sa verse 6, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Now, sa ating introduction, this letter addresses Sardis as Sardis, a dead church. Sabi dyan. Okay? So, ang bintang ni Jesus sa Church sa Sardis, ang pinaka-matindi. Ano sinabi ni Jesus? Ikaw ay patay. Ikaw ay patay. Now, tignan natin yung city. Okay. Dito makikita natin yung picture ng restored Roman gymnasium at Sardis. Yan na po. Yung restored na yan. Inano na yan. Inayos na po siya. So, isa lang yan sa mga picture na in-insert po sa atin para at least kahit pa paano may idea tayo. Pero malungkot po kasi nangyari sa bayan na ito. Tingnan natin. Sabi nito, later in its history, Sardis had the distinction of being captured by both Alexander the Great and Antiochus the Great, but it gradually fell on evil days and lost its earlier renown. Okay? Until in AD 17, it was devastated by an earthquake. Nagkaroon ng earthquake. Through the generosity of the Emperor Tiberius, who remitted its taxes for 5 years, the city was rebuilt, nabuo ulit, naitayo muli, and flourished again to the extent that the ancient historian, sabi ni Strabo, called it a great city. A great city. Ngunit ang nakakalungkot, though it never became its former glory. Hindi na siya talaga naibalik yung kanyang glory. Okay. And then, pag-usapan natin yung problem nitong Sardis. The problem, in verse 1,
Ulitin natin, nalalaman ko ang ginagawa mo. Kaya sabi diyan, pinalagay kang buhay, ngunit ang totoo ikaw ay patay. Sabi ni John Stott 6, only a few simple words were needed by which to expose this church's spiritual bankruptcy. But they were devastating as the earthquake of AD 17. The Church of Sardis had acquired a name. Sabihin natin, a name. Yung kanyang reputation, yung kanyang pangalan, napakaganda sa mga tao. Sabi diyan, its reputation as a progressive church had evidently spread far and wide. It was well regarded in the city and in the neighborhood. It was known by the other 6 churches in the province of its vitality. Andun yung kasiglahan nitong church na ito. Para bang, sabi nga, para bang nandun ang kasiglahan ng church. No false doctrine was taking root in its fellowship. Walang false doctrine na nakapasok dito, hindi katulad ng ibang church. We hear of neither Balaam. Saang church nabanggit si Balaam, yung doctrine nito, sa Pergamo, nor Nicolaitans, sa church ng Ephesus, okay? Nor Jezebel, sa iglesia ng Thyatira. What a live church you have in Sardis. Visitors would exclaim with admiration when they attended its services or watched its activities. And so do not doubt it appeared. Its congregation was probably a quiet large for those days and growing, while its program doubtless included many excellent projects. It had no shortage of money, talentado yung mga miyembro sa church na ito, or human resources. There was very indication of life and vigor. Makikita natin sa church na ito, talagang andun yung kalakasan, andun yung pagiging, in short, andun yung pagiging, yung good health, yung kagandahan, yung healthy yung church kung titignan. Amen? Nakuha po ba natin? Masigla itong church na ito, maganda itong church na ito kung titignan in our naked eye. Amen? Pero anong nakita ng Panginoong Jesus? Na ang church na ito, patay. Amen? Which is, brothers and sisters, kung i-define po natin ang church, dapat ang church laging buhay. Kasi ang church, living organism po ito. Buhay ito. Amen? There's no such thing na talagang merong church na patay. Pero dito pinakita, itong church po na to, patay siya. Pero kung titignan, para bang napakaganda, walang false doctrine na issue, walang maling katuruan, and walang problema sa pera, maganda yung kanilang mga projects, growing yung kanilang mga ginagawa. Yan po ang meron ang church na ito, ang Sardis. Nakakainggit. Kung titignan, nakakainggit. Pero nung tinignan ng Panginoon, patay pala siya. So, ano ang nangyari sa mga Kristiyano sa Sardis? Hindi naman sila dumanas na matinding pagsubok at pag-uusig. Hindi rin sumunod sa maling turo. Sa biglang tingin, maayos ang kanilang buhay espiritual. Ngunit ang malungkot na katotohanan, sila'y patay sa espiritu. Bakit? Ganito ang nangyari. Ang iglesia ay naging kaulit ng lipunang ginagalawan na mahirap nang masabi kung sino ang Kristiyano at kung sino ang hindi. Okay? Yung church, naging katulad na.
ng mundo, hindi mo na makita kung sino ang totoong Kristiyano o hindi. Yan po ang sinasabi dyan. Hindi na mabisa ang patotoo ng mga Kristiyano para kay Kristo. Hindi sila namuhay bilang mga Kristiyano. Nakibagay sila ng lubusan sa mga gawain at kaugalian ng mga taga-roon. Kaya naman hindi sila ginulo ng mga tao sa kanilang paligid. Kaya wala silang persecutions. Kaya wala silang sufferings. Kasi, ang sinasabi ng mga taga-mundo, wala naman tayong pinagkaiba. Yung pamumuhay mo, yung kultura mo, yung kultura namin, pamumuhay namin, we're the same. English po yun. Amen? For the first time, Jewel, nakapag-English ulit. Parehas lang tayo eh. Wala naman tayong pinagkaiba eh. Bakit kita ipe-persecute? Bakit kita uusikin? Eh, malinaw na malinaw sa Bible, ang taong inuusik, ang taong pinapersecute, ay yung kakaibang pamumuhay. Amen? I agree with brothers and sisters. Parang natatandaan ko noon, nung na-born again ako, lahat ng barkada ko, pag umuwi na ako, galing gawain ng Panginoon, nakikita ko sila, kasi may tambayan kami sa kanto ng RFC. Ando na sila pag nakita nila. Eh ako naman, nahihiya, kaya tinatago ko yung Bible ko eh. Yung Bible ko, mahiwaga yun, itim po yun, kulay itim, tinatago ko. Okay. So, siyempre, hindi pa naman tayo ganun ka-matured sa Panginoon, kaya tapos pag dumating na ako, ayan, kumakanta na sila. Alam niyo po kanta nila sa akin? Brother Louie, 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 hallelujah! Ganun sila, praise the Lord! Amen. Babalik din yan! Babalik din yan! Sabi nila. Okay, so, sa grasya po ng Panginoon, hindi naman niya inalaw na bumalik tayo. Amen? Kaya napakabuti po ng Panginoon. Amen? So, mga 90% ng kaibigan ko nadala ko sa Panginoon. Yung lahat ng umuusik sa akin, lahat ng mga nagpe-persecute sa akin, nadala po natin sa Panginoon. And karamihan sa kanila ay pastor na rin na katulad ko. Anyway, mga kapatid, sabi rito, nakibagay sila ng lubusan sa mga gawa at kaugalian ng mga taga-roon. Kaya naman hindi sila ginulo ng mga tao sa kanilang paligid. Wala silang dinanas sa pag-uusik. Ngunit wala rin silang buhay, sabi ng Panginoon. Nasiyahan na sila sa takbo ng kanilang buhay. Masaya na sila doon. Mayroon sila ng lahat ng bagay at nakukuha nila ang lahat ng kanilang gusto. Kasi walang persecutions eh. Malaya sila nakakapasok sa mga para mamili. Ngunit nanghina ang kanilang espiritu. Parang patay, ang sabi dyan. Ayan. In verse 2, sabi dito, okay? Nakikita mong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos, sabi ng Panginoon. Ayan. So, subalit, hindi naman lahat ng Kristiyano sa service ay tinuturing patay sa Espiritu. May natitira pang kaunting buhay sa Espiritual sa kanila. Yun nga lamang, hungkap lang ang kanilang buhay at hindi tapos ang kanilang mga gawain. Yan po. Hindi nasiyahan si Jesus sa kayong klase ng mga Kristiyano. Kahit sinabi niya, gumising. Amen. So, sino sa atin natutuwa na sa isang bagay na hindi tapos? Yan, nagpagawa ka ng bahay. May kakayahan kang tapusin pero hindi tinapos. Amen. Masisiyahan ka po ba? Hindi. Amen. Are you with me, brothers and sisters? Totoo po yun. Ganon din sa ating buhay spiritual. Yung kanilang obedience, yung kanilang faith, yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, hindi nila tinapos. Okay, hindi nila tinapos. At yun ang nakakalungkot na sinasabi ng Panginoon sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, ano po? Gumising ka, sabi ng Panginoon.
Kapag hindi sila gumising, lubusan silang lalamunin ni Satanas. Totoo po yun. Nakalagay sa 1 Peter 5:8. Pakinggan po natin. Ano sabi sa 1 Peter 5:8? Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon umaatungal at aali-aligid na naghahanap na naghahanap o naghahangad ng masisila. Ganun po. Saying this, the devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Sa isang iglap lang yan. Pag hindi tayo nagbabantay, makikita mo sa sarili mo, ang layo mo na sa Panginoon. Amen? Wala ka na uling gana sa Panginoon. Although alam po natin, ito usapang totoo, usapang pagiging Kristiyano. Hindi sa lahat ng oras nasa high peak ka. Hindi sa lahat ng oras maganda ang spirituality mo. May times na talagang bagsak ka din. Amen? At sa mga panahon na tayo bagsak, dapat nagiging mapagbantay tayo. Okay? Dahil ang demonyo na andyan, hindi natin nakikita, pero naandyan siya. Amen po ba? Are you with me, brothers and sisters? Kaya nga, ang ganda ng pinag-aralan namin nung sa Bible study ng youth, yung dealing about temptation, di ba? Ang temptation, hindi siya kasalanan. Sabi ng Bible, hindi siya kasalanan. Nagiging kasalanan lang siya kapag nag-give in ka. Kasi ang problem, nandun pa yung desire. Andun pa yung evil desire. Amen po ba? So, kaya pinakita doon, napakahalaga ng pananalangin, napakahalaga ng salita ng Panginoon, napakahalaga yung meron kang certain group of people na support system mo, Christians, matured in Christ. Amen? Na nagpapalakas sa iyo. So, kasi malinaw na, sabi ng Bible, the spirit is willing but the body is weak. Amen? Pag hindi tayo mapagbantay, maraming desires ito marami itong gusto. At kadalasan ang gusto nito, opposite sa will ng Lord. Opposite sa gusto ng Panginoon. Amen po ba? Are you with me, brothers and sisters? Ganun po yun. So, tuloy po natin. Dahil dito, kailangan nilang palakasin ang mga bagay na nalalabi na malapit ng mamatay. Ibig sabihin, ang natitira pa nilang buhay espiritual. Kung hindi nila gagawin ito, darating si Jesus na parang magnanakaw sa oras na hindi nila inaasahan. At hahatulan sila. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay hindi lamang ang pangwakas na hatol sa katapusan ng sanlibutan, kundi pati parusa sa buhay. Yan po sinasabi dyan. The church in Sardis was active with many works, but they were not found to be complete. That is, they did not fulfill God's purpose. Sabihin nga natin, they did not fulfill God's purpose. The church looked good to everyone in the community, but from God's perspective, the church was in serious trouble. Ayan. Isa sa pinakamagaling at hinahangaan kong pastor na si John MacArthur, sabi niya, John MacArthur asked the question that every church should ask itself. What are the danger signs that a church is dying? Okay? A church is in danger when it's content to rest on its past laurels. Okay? Ito yung mataas na karangalan o katanyagan ng church na ito na dating kinalalagan niya. So, alam niyo mga kapatid, kaya minsan may danger sa mga mega churches. Ano po ang danger sa mga mega churches? Nagiging monument imbis na nagiging movement. Okay? So, bakit po? Kasi based in my own experience,
Natatandaan ko po noong 1986 na nakakilala ako sa Panginoon sa isang malaking church din. Ang church po namin noon, kung familiar kayo, Corpus Christi. Yan po ang pangalan ng church namin noon. Namamayagpag po ito noong 1980s. Isa po ang church namin sa fastest growing church in the Philippines. Pinakamabilis lumago sa Pilipinas. Ang church po namin noon, main church namin sa Arcegas Theater. Alam niyo po yung Arcegas? Ngayon, Belmonte Station na. Okay? Giniba yun eh. Yun yung dating church namin. Totally nawala na. At nakakalungkot. Okay? Noon po, ang aming church ay meron kaming radio program, meron kaming TV program. Kami lamang po ang church na merong printing press na gumagawa ng Tagalog Bibles na pinamimigay sa mga tao ng time. At maraming kilalang artista na nagpupunta sa aming church. Andyan sila Rosita Soriano, sila Enrile, si Dina Morales, Rudy Fernandez, Gary Valenciano, Rayan Fuentes. Si Rayan Fuentes, kaya naging pastor, galing po yan sa church namin. Amen. Napakaraming artista na dumadalaw palagi sa aming church that time. Okay? At pag tinanong ka, kahit saan ka mapuntang lugar, at tinanong ka kung saang church ka, saan galing church ka, pag sinabing Corpus Christi, ang mga tao namamangha. Okay? So, yun nga lang po, nakakalungkot. Sa isang banda, nung namatay ang aming head pastor na si Ronald Remy, nagkanya-kanya na po ang church. Naghiwa-hiwalay ang mga tao nagkahiwa-hiwalay. Okay. So, yan po ang nangyari na ang kagandahan lamang, napakaraming mga manggagawa ang naproduce ng aming church. Iba't ibang pangalan na lamang ng church. Okay? Pero isang pinanggalingan. Ang salitang Corpus Christi po kasi ay salitang Latin. Ang ibig sabihin ng Corpus Christi ay body of Christ. Body of Christ. Yeah. So, naging monumento siya eh. Hindi siya naging movement. Yun ang nangyari po. So, naging proud yung mga tao, yung mga members. So, Corpus Christi ako, Corpusians ako. So, ganun palagi. So, yun ang problem sa mga mega churches. Minsan, hindi na si Christ yung daladala eh. Ang daladala yung pangalan or first ako. Ayan. Amen. Are you with me, brothers and sisters? Dapat ang daladala natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? At yung purpose ni Christ yung ating ginagawa. Tuloy po natin. Ayan. Sabi rito, when it focuses on curing social ills rather than changing people's heart through preaching the life-giving gospel of Jesus Christ. Okay? Ano po ang sinasabi dito? Marami po kasing churches pumapasok dun sa tinatawag na new paradigm. Ano yung new paradigm? Kilalang-kilala din na church ito. Okay, sila yung may-ari ng Touch of Glory Prayer Mountain. Yung new paradigm po na tinatawag, hindi mo na kailangang mag-share ng gospel. Ipakita mo na lang yung pagiging Kristiyano para sila makakilala sa Panginoon. Now, half-truth po yun. Kasi ang inuutos ng Panginoon, go and preach the good news. Siyempre, habang nagpipreach ka na salita ng Panginoon, inaayos mo rin yung buhay mo. Amen po ba?
Hindi naman pwedeng nagpipreach ka, nagsishare ka ng word of God, ng salvation sa mga tao, hindi mo inaayos ang buhay mo. Anong mangyayari doon? May contradiction. Hindi nila tatanggapin yung ibinibigay mong salita ng Panginoon kasi yung buhay mo hindi maayos. Hindi naman pwedeng ayusin ko muna yung buhay ko, saka ako magpipreach ng salita ng Panginoon. Walang ganong sinasabi ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga, challenging sa atin bilang Christians. Kung gusto mo talagang maibahagi ang salita ng Panginoon sa mga tao, kailangan nag-iingat ka rin. Pinapakita mo rin yung iyong pamumuhay na tama, na naayon sa salita ng Panginoon. Amen? Yan yung sinasabing when it focuses on curing social ills rather than changing people's heart through preaching and life-giving gospel of Jesus Christ. Meron namang mga ibang churches, iniiwan ng church mo, iniiwan ng pastor yung church. Pumapasok sa politika kasi ang goal niya, baguhin ang politika. Hindi po. Amen? Hindi ka doon tinawag. May tinawag para doon. Tinawag ka para magpastor, hindi para sa politika. Ang dami na po akong nakita na ganyan. Amen? May kilala akong pastor, di ba? Ano nangyari? Kinain ng sistema. Lumalabas ng Malacanang, nakakahiya, dating pastor, naging congressman, lumalabas ng Malacanang. Dala-dala yung pera, sabi ng media, di ba? Nabigay ni Arroyo. Ayun. Nakakalungkot. Ayun po ba? Meron namang nagtayo ng SIBAC party list. Ano yung SIBAC party list? Amen? Citizens Crime Against Graft and Corruption. Pero hindi mo madinig. Di ba? Maraming corruption na nangyayari, pero hindi mo siya matinig. Amen? Are you with me, brothers and sisters? 3 beses niya pang pinapisay na siya'y magiging presidente. Pero nangyari ba? Hindi. Sa Bible, once lang na sinabi mo, na sinabi ng Lord, magiging presidente ako, pag sinabi mo yun, at hindi nangyari, false prophet ka. Kasi hindi pwedeng magkamali ang isang propeta. Amen? Are you with me, brothers and sisters? Iniiwan ng church, pumapasok sa politika. Pero pag nasa politika na, wala na. Kinain na rin ng sistema. Amen? Yun po yung sinasabi dito. Okay? Dapat, kung gusto mong baguhin as pastors, leaders ng church, kung gusto mong baguhin ang community, amen? Simulan mo sa mga kabataan, palakihin mo sila sa salita ng Panginoon. Amen? Gawin mo silang godly women and men of God para pagdating nila sa kanilang field, okay, yayabong yung mga yan. Amen? Makikita mo yung mga godly men and women of God. Pag nilagay mo sa corporate world, pag nilagay mo sa ganitong lugar, kitang-kita. Amen? Yung kanilang pagiging Kristiyano. Kasi naniniwala tayo eh. Diba sabi nga, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero may sinabi pa si Rizal eh. Yung ba yung sinabi ni Rizal? Diba? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Mga kapatid, amen, mga kabataan na nandito, kayo po ang pag-asa. Amen? Kayo yung next generation na darating, mamamatay ito eh. Amen? Ito, mamamatay yung mga ito. Kasama po ako. Lilipas itong mga to eh. Amen? Pero, ang challenge sa inyo, mga kabataan, ang challenge sa inyo, ano ang ipoproduce ninyong anak,
Apo balang araw. Ano? Anong klaseng pamilya yung iyong bubuuhin? Amen po ba? Yun yung nangyari dito eh. Okay? Na naandun yung mga magulang na nakakilala sa Panginoon, lilingkod sa Panginoon, pero anong nangyari? Di ba? Yun po, yung mga bagay na nakakalungkot na yun. Kaya, very challenging, mga kabataan na naandito. Okay? Please lang po. Ayan. Please lang po. Okay? Kayo po ang pag-asa. Tignan na lang natin yung paligid natin. Bakit maraming pamilya wasak? Di ba? Bakit maraming kabataan pasaway? Bakit? Bakit po? Kayo po ang makakasagot niyan. Ang tanong, gusto niyo bang ganun din? Ang pamilya ninyo, ang anak niyo balang araw, gusto niyo po ba? Siyempre hindi. Siyempre hindi. So, paano mangyayari yun? Ngayon pa lang. Simulan na natin sa sarili natin, meron tayong goals, meron tayong layunin, merong purpose na gusto natin gawin. Amen? Nakakalungkot kasi dahil invaded tayo ng mga, di ba? Invaded tayo ng mga lahat ng pop eh. K-pop. Amen? Kung ano-anong pop. Amen? Na kung saan, parang dinadala tayo nito sa hindi makatotohanang buhay. Entertainment lang yan, mga kapatid. Entertainment lang yan. Ang tunay na buhay, siniseryoso po yan. Huwag mong paglaruan yung buhay mo. Amen. Ito na yung chance. Kaming mga matatanda na naandito, may mga pinagsisisihan sa buhay namin. Amen? Kaya nga nabuo yung kanta di ba Edison? Nabuo yung kanta. Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Di ba? Buti na lang si Edison nag-aral. Nagtsaga po yan. Amen? Teacher po ako niyan sa ALS. Di ko alam paano nakapasa sa ALS yan. Kasi yung essay na tinuturo ko, lahat capital letter. Paano siya nakapasa? Amen? Talagang grasya ng Panginoon. Hindi niya ako sinunod. Mali ka, Pastor. Puro capital ka eh. Amen? So, yun lang mga kapatid. Ang church na focus sa pagpapagaling ng community. Pero hindi talaga para baguhin ang puso ng mga tao. Okay? And then, when it is more concerned with material than spiritual things. Ito po. Sabi dito, naging materialistic ang church nito. Kaya namatay. When it is more concerned, sabi dito, with what men think than what God said. Naging men pleasers sila. When it is more enamored with doctrinal creeds and system of theology than with the Word of God. Ayan. Kaya pumapasok yung mga tinatawag na universalist, preterist, okay? Yung mga nagsasabi na ang Bible nagkakamali at ang Pope ay hindi nagkakamali. Ayan. So, na ang Bible ay fallible at ang mga leaders nila infallible, hindi magkakamali. Yan po pumapasok dyan. Na yung mga doktrina na kapag hindi ka kabilang sa Iglesia ni Cristo, dating daan at iba pa, kapag hindi mo kinilala si Kibuloy bilang Diyos, ay hindi ka maliligtas. Amen? Ang dami yan. Nandun na po focus sa mga doctrinal creeds and system of theology done with the Word of God. Kaya maraming napapahamak
Kasi hindi talaga nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya po, lagi kong sinasabi, gusto mong mabago, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Gusto mong mag-grow, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Laging babalik tayo doon sa salita ng Panginoon kasi yun po yung mahalaga. Amen? Dahil even our Lord Jesus Christ nagsabi, man shall not live by bread alone, but the words that comes from the mouth of God. Amen po ba? Nandiyan pa ba tayong lahat? Sino dito naniniwala na ang Bible napakahalaga? Amen. Mahalaga po ang salita ng Panginoon. Kaya basahin po natin, unawain po natin, pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. At least, ako nga ang pag-iusap ko lang sa inyo, at least one chapter a day. One chapter a day. Na wala kang ibang gagawin kundi pagulay-gulayan nyo. Amen. For example, binasa mo Romans chapter 12. Ano sinasabi ng Romans chapter 12? Number 1 pa lang, sabi doon, okay, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice. So ano tinuturo ng Panginoon doon? Ang tinuturo ng Diyos doon, maghapon yun. I-meditate mo, mahalaga ang katawan ko sa Diyos. Kailangan ko i-sanctify itong katawan na to, huwag magamit sa kasalanan. Kasi ito yung paraan ko para ma-worship ko ang Panginoon. Hindi ko gagamitin ng lahat ng bahagi ng katawan ko sa kasalanan. Ang isip ko, ang salita ko, ang kamay ko, ang lahat, i-offer ko ang sarili ko. So kung minimeditate po natin yun, lifetime yun. Mauunawaan natin, oops, Romans chapter 12, mahalaga ang katawan ko sa Panginoon. Kailangan kay Lord lang itong katawan ko na to. Amen po ba? Are you with me, brothers and sisters? Amen? Kay Lord lang itong katawan na to. Ang katawan na to dapat mag-glorify ang Panginoon. Amen? Yan po ang sinasabi doon. Na kailangan dapat mahalaga at binabasa at pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. And then, ano pa? Sabi dito, when it loses its conviction that every word of the Bible is the Word of God. Yung hindi na, ito po yun eh, ito ang sinasabi dito, yung hindi ka na nako-convict ng salita ng Diyos. Yan po yun. Yan na yung simula ng pagkamatay ng ating church o ng ating buhay spiritual. Yan po. And then sabi dito, Jesus again clearly sees and understands the inner working of this church and knows its deeds. The church seems to have reputation and being alive spiritually. Perhaps this is the reputation they have among themselves. If it is, then they are deceiving themselves. For Jesus says, you are dead. He goes on to say, I have not found your deeds complete in the sight of my God. They are not living out of the gospel. Reading ko po. They are not living out the gospel. Okay? Napuntahan natin, what are the trademarks of a dead church? Yan. Maganda po ito. Diyan po ba tayong lahat? Ano ba ang palatandaan ng isang patay na church? Number 1, no desire to grow. Sabihin natin, no desire to grow. No desire to grow. Wala siyang pagnanasa na lumago sa spiritual o pagkakakilala sa Diyos. Alam niyo, classic example po dyan, yung magkapatid na si Jacob at si Esau. Di ba? Sa sinapupunan pa lang ng magulang nila, naandun na yung desire ni Jacob. Hindi, kailangan ako unang lumabas. Kasi hindi siya unang lumabas eh. Ang lumabas si Esau. Okay? So nakita ng Diyos. Nirespeto ng Diyos. Alam natin si Jacob, deceiver siya eh. Amen? Tuso si Jacob eh. Pero bakit siya ang pinagpala ng Panginoon? Kasi nakita ng Diyos, ang heart niya, grabe pagdating sa spiritual. Talagang, andun yung pagnanasa niya. Biruin mo, hanggang sa makuha niya yung birthright.
Kinuntsaba niya pa ang nanay niya at kung ano-anong itinapal sa katawan para magkaroon ng balahibo, para paghawak sa kanya ni Isaac. Amen? Kasi bulag na that time si Isaac eh. Amen? Mapagkamalan niya na ito nga si Esau. So, ano nangyari? Inalaw ng Panginoon. Inalaw ng Lord. Ang pinagpala ng lubusan ay si Jacob. Kaya naman, anong nangyari kay Jacob? Okay? Mismong pati siya, na-encounter niya ang Diyos. Doon sa tinatawag na pakikipag-wrestle. Amen? And ano pong nangyari kay Jacob? Sa kanya nang gamit ang 12 tribe of Israel. Alam po natin yan. So, no desire to grow. Ito yung hindi mahalaga sa iyo ang araw ng linggo para sa Diyos. Huwag niyo po ako mag-misinterpret, ano? Minsan dumarating sa buhay natin as family, bilang tao na nakakapag-skip tayo ng Sunday. Okay? Okay lang po yun. Pero yung heart mo, yung puso mo, alam yun ng Diyos eh. Alam ng Diyos kung talagang tuwing araw ng linggo, ayaw mo ng linggo. Nakuha ko yung point ko. At kung naandito ka man, tuwing araw ng linggo, hindi pa din yung linggo. Amen? Kasi wala sa puso. May with me, brothers and sisters. Yung nagkakaroon ng family outing, minsan sa isang normal yan. Amen? Minsan hindi may iwasan, ipapatawag ka ng boss mo araw ng linggo, kailangan ka magtrabaho araw ng linggo. Nauunawaan po yan ng Diyos. Ang hindi nauunawaan ng Diyos ay ang estado ng puso ng isang tao na hindi araw ng linggo ang nakalagay sa kanyang puso. Kaya napakahalaga yung day of the Lord, nakatatak yun sa puso ng tao. Kasi yun yung magtutulak sa iyo, andun yung excitement mo. Amen. Pero mo, Sabado pa lang, Friday pa lang, nagpa-plancha na, linggo na, happy na. Amen. Nakuha niyo po ba? Pero mo, Miyerkules pa lang, anong susutin ko para kay Lord sa araw na Sabado? Pero kung wala yun sa puso, ano ba meron dyan? Okay na yan para kay Lord. Amen. Bakit ganun? Pero kapag outing, linggo ang outing, Lunes pa lang nakaimpake na, woo! Amen? Tapos, busy-busy na yan, Shopee. Diba? Ano ba? Lahat ng outing. Amen? Pero pagdating kay Lord, linggo, ha? Linggo na. Ha? Andiyan pa po pa tayong lahat. Are you with me, brothers and sisters? Nakakahiya kay Lord. Natatawa tayo, pero nakakahiya tayo. Gusto mo pagpalain ka ng Panginoon? Hindi lamang sa panahon na ito, for the rest of your life. Hanggang pamilya mo, hanggang kaapo-apuhan mo. Pag dinagay mo sa heart mo na i-honor si Lord sa araw ng linggo, i-bless ng Panginoon. Hindi lang ikaw, maging ang iyong pamilya, balang. Kasi dapat nandun tayo na ginagawa ko ito, hindi ito para sa akin lang. Ginagawa ko ito para makinabang at pagpalaki ng Diyos ang aking pamilya, ang aking apo ng araw. Promise ni Lord yan eh. Amen. Promise ni Lord yan. I-honor ka ng i-honor ng Lord ang faith mo kahit wala ka na sa mundo ito. Amen. I remember isang man of God, nalimutan ko na yung kanyang pangalan eh. Nung nabubuhay siya, talagang pinagpe-pray niya mga anak niya, so forth and so on. Pero nung namatay siya, doon nakakilala kanyang mga anak hanggang sa kanyang papo-apo. In honor ng Lord yung kanyang pananampalataya.
So ulitin ko lamang po, ito yung hindi mahalaga sa iyo. Ang araw ng linggo para sa Diyos, hindi mahalaga sa iyo ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Or kung bubuklatin mo man ang Bible dahil may problema ka. Ayan. Ganun din sa pananalangin. Hindi ka nananalangin. Nananalangin ka lang kasi meron kang kailangan. Hindi na po yung Panginoon. Ang tawag doon, Panginoon. Na iba na. Hindi na Panginoon. Panginoon na. So, hindi na mahalaga sa Kanya ang pakikipagnilig sa Diyos. Maging sa paglilingkod, burden na sa Kanya. Magiging paglilingkod, burden na sa Kanya. So yan po, no desire to grow. Number 2, a pessimistic attitude. Ano yung pessimistic? Yan yung negatibo. Diba? Negative yan eh. Iba yung optimistic sa pessimistic eh. Ito, pessimistic. So ito daw, pagiging negatibo, nakakahawa ito eh. Sabi dito, attitude is contagious. Sabi dito, perhaps you have been in the church with a pessimistic attitude towards everything. I have seen some people in churches who can find the bad in any good situation. Maganda na nangyayari, pero ang nakikita, mali. Okay? They see the bad in people. They see the bad in positive things going on at the church. I believe we should strive to see the good and the positive. That does not mean we ignore the bad things, but I believe it does mean that we have a positive attitude because we trust that good things are going to come because we serve a mighty and powerful God. Sabi nga, nakakahawa po ang pagiging negatibo o ang nakikita na lamang palagi ay yung mga maling nangyayari. O ang pagkakaroon ng tinatawag na critical spirit. Meron po kasing pagpuna na nakakatulong. At yun po ang kailangan ng church. Okay. Ngunit mas mahalaga ang nakikita natin ay ang mabuting nangyayari sa tao man o sa church. Amen. Kaya, lagi kong sinasabi sa bawat isa sa atin na as a family, church, mas i-value natin yung ating relationship rather than sa nakikita natin hindi maganda sa bawat isa. Kasi darating at darating ang time, yung mga bagay na nakikita natin na hindi maganda sa bawat isa, iaayos siya ng Panginoon. Iaayos siya ng Lord. Hindi tayo dapat dito yung nagdadala ng tao kay Jesus para batuhin. Amen? Tayo po dapat yung nagpe-pray. Okay? Hindi natin dapat i-chismis ang bawat isa. Instead, pinapanalangin natin sa Panginoon. Amen? Are you with me, brothers and sisters? Mahirap po ang pagiging pessimistic attitude. Ayan. Lalong-lalo na sa isang church na katulad natin, maliit lang tayo. Okay? Hindi tayo katulad ng mga mega churches. Marami sila pero walang relasyon. Kung meron mang relasyon, nandun lang sila sa kanilang mga circle of friends. Yung D group na tinatawag. Amen? Pero sa atin, praise be to God. Amen. Pamilya tayo dito. Amen? Yuhu! Yuhu! Amen? And number 3, a loss of desire to do things well. Wala nang pagnanasa na mapabuti ang mga ginagawa. Ayan. Kaya nga, alam nyo, sabi nga, we must live above the level of mediocrity. Alam niyo yung pagiging mediocre? Amen? Mahirap yun, di ba, Jazz? Mahirap yun. Hindi tayo dapat nabubuhay kung sa level ng pagiging mediocre. Alam niyo yung mediocre, yung bang okay na? Amen? Amen? Lagi nga natin sinasabi, ang laging kalaban ng good ay best. Hindi pa pwedeng good na lang. Dapat
Kung magagawa mong best, gawin mo na. Amen? Hindi lang good. Gawin mo na yung best. Gawin mo na, nandun ka na, ibigay mo na. Amen? Kaya ako minsan pag ako nanonood ng NBA, gusto ko yung portion na pag ang during that game makikita mo live yung coach paano mag-motivate sa kanilang player. Eto na. Nandito lang tayo, wala na tayong bukas. Nandito lang tayo. Amen. Sa volleyball naman, merong yung dating coach ng sabi ganun sa mga player niya. Okay? Sabi niya, sa mga player niya, may nag-aabang bang taxi sa labas? Amen? Huwag kayo magpadali. Matatapos din itong laro nyo. Ibigay nyo na yung inyong best. Nandun na ba yung boyfriend mo? Nag-aabang na sa labas? Sabi nung coach, hindi. Nandito ka na, ibigay mo na yung inyong best. Amen po ba? Okay? A loss of desire to do things well. Okay? And last but not the least, okay? Sabi dito, the people serve out of obligation. Sabi diyan, obligasyon na lang ang mga ginagawa mong paglilingkod at hindi na out of love for Christ. Ayan. The people serve out of obligation. Yan po yung mga trademarks ng isang church na sabi natin ay patay. Okay. So, anong remedy? Ayan. Konti na lamang po ito. Ano po ang remedy? Ang remedy, sabi dito, the remedial action is to obey the 5 commands that are given here. Sabi sa verse 2, gumising ka, pasiglahin mo ang mga bagay na nalalagay sa iyo ng di tuluyang mamatay. So number 1, wake up. Okay, wake up. Sabihin natin, wake up. The congregation is called to be alert to what is happening. They are sleeping through their own gradual demise. In fact, above them is already spiritual death. Time is short, and so they need a good shake to get them to realize how urgent things really are. Ano sabi sa Ephesians 5:14? At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan, at liliwanagan ka ni Kristo. Perhaps today you feel that you are in spiritual sleep. It is time to wake up. Okay? I want it to be known that God does not just give us commands, that He does not give us the tools to obey. The church is called to wake up, but we must understand that they were given the tools to wake up. Pero pinakamahalaga sa lahat, kailangan muna tayong magkaroon ng honest examination. Tapat na pagsisiyasat. We must honestly examine ourselves and see where we stand. The stand, of course, is the Word of God. Sometimes we look at our lives with rose-colored glasses. We refuse to see our faults, our sins, and our shortcomings. Then in turn, we never learn to deal with them or to do the better. I believe we need times of honest examination of ourselves. David said, "Search me, O God, see if there be any offensive ways in me." When we honestly examine ourselves, we may not always like what we find, but we have a starting point and we learn what areas we need to change in our lives. Okay? At ito po, remember what you have received. Sabi dyan, remember what you have received. Verse 3, not only are they to remember what is like when, as a whole church, they seize every opportunity to live for the Lord and work for Him and witness for Him. But they are specifically to remember that they have received. This is most likely a call to return to the original apostolic teaching
on which the church was founded. It is vital for every church that recognizes its need to wake up. Look backwards before looking forwards. Christians are continually to move forward, but on the basis of the ones and for all foundation of the apostles and the prophets. Kaya sabi sa verse 3, sa gawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasamaan. So ano yung dating ginagawa mo? Ano yung mga natutunan mo before? Amen. Balikan mo yun. Alalahanin mo yun. Mga bagay na natanggap mo sa Panginoon, balikan mo yun. Amen. Yung mga katotohanan na yun, which is mga katotohanan na natanggap mo sa salita ng Panginoon. Amen. And then obey it. Sabi dito, obey it. Keep it. Once they have looked back to the teaching of Scripture and of the apostles, they must move forward in obedience to this revealed will of God. Obedience is the key to discipleship and showing the fruit of the Spirit in the life of the church and of the individual. Obey it. Okay? Naniniwala po tayo, there's blessing in the path of obedience. Meron pagpapala sa pagsunod sa Panginoon. Hindi po sinungaling ang Diyos na kapag sinunod natin siya, kung ano ang kalooban niya ay hindi niya tayo pagpapalain. Hindi po. Ang Diyos ay nangako ng pagpapala sa atin. And repent. Pagsisihan. Ano po yung repentance? Repentance is turning away from sin. Okay? Parang example po natin, ito, kaharap ko yung kasalanan, ang repentance, tatalikuran ko yung kasalanan. At hindi ko lang tatalikuran ng kasalanan, nanayuan ko pa siya. Turning away from sin. In one sense, this final command could have come first, but in fact, it summarizes all that has been said. Repentance will cause the church to turn around and begin to wake itself from its stupor. Strengthen what remains. Study, then receive doctrine again and begin it to live it out for Christ in obedience. Without repentance, there will be no change and the church will completely die. Laging, mga kapatid, laging repentance ang sinasabi ng Panginoon. Okay. Meron kasing mga katuruan, mga tinatawag na hyper grace, hindi mo na daw kailangan mag-repent kasi ginawa na ni Christ ang pagliligtas sa atin. Hindi po. Naandun pa rin ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Okay. Now, the warning, mga kapatid. Ano ang warning? Simple lang. Ang warning ng Panginoon. Kung hindi ka gigising para rin ako gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. So, paano kung wala ka ng chance? Diba? Nabubuhay ka sa kasalanan. Amen? Diba? Parang yung sa news. Diba? Nakakalungkot yun eh. Isang pastor ng rape. Diba? Nagtakot ng huli. Nakakalungkot. Diba? Ang tanong mo is, totoo ba talagang pastor yun? Or kung pastor yun, hindi dapat. Ngayon po ba? Kasi, paano kung wala ng chance na makapagsisi ka? Amen. No one knows when a thief will come and rob a person. Alam natin yan. It is completely unexpected, and that is the picture Christ wanted the church in Sardis to know. Meron po ba kayong alam na magnanakaw, magpapadala ng message na ganitong araw, magnanakaw po kami sa inyo, okay lang po ba? May ganun po ba? Wala. Ang magnanakaw, tsumitsem po yan. Kung kailan siya may pagkakataon,
magnanakaw. Ganun din sa buhay natin. Huwag natin hayaan manatili tayo sa kasalanan. Kasi paano kung bigla tayo? Diba? Paano kung bigla kang kinuha ng Panginoon? Tapos hindi alam ng asawa mo, ng anak mo, yung password ng ATM mo. Mas kawawa. Amen? Kaya dapat pinaalam. Nandiyan po ba tayong lahat? Okay, joke lang po yun. Ano ko lang, alam ko naman na unawaan niyo ako doon. Amen po ba? Ang sinasabi ko lamang po, paano kung bigla, di ba? Kinuha ka ng Panginoon sa ganung kalagayan na hindi ka makapag-repent. Paano? Kasi yun ang sinasabi niya dito eh. Okay, although naniniwala tayo na andun yung grace ng Panginoon, na hindi nahahayaan na tayo ay mamatay nang hindi tayo nakapagsisi sa ating kasalanan. Amen. Yun yung matibay po doon. Okay. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag mong hayaan. Okay? Huwag mong hayaan na dumating yung time na ikaw ay kunin ng Panginoon na naandun ka sa ganong klase ng katagalan. Ganun lang po kasimple yun. A thief never announces his coming. He takes the household by surprise. One day the time will be up for this church and Jesus will come. Meanwhile, in God's grace, they have time for repentance and for a new start. Every church, in every age, and in every places must remain faithful to Christ. Otherwise, He will judge. He will judge you. Okay? Okay. So, last na lamang po. I think may na lang to. Yung promise ng Panginoon. Ano yung promise ng Lord? May warning, siyempre, bigla siyang darating, pero ang promise ng Lord, napakaganda. In verse 4 to 5, gayon man, may ilan dyan sa Sardis na nag-iingat at napapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya magiging kasama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daratan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Number 1, Christ promised that the one who conquers will be clothed thus in white garments. Again, white garments are promised to those who remain faithful to Christ. The white garment symbolizes purity, and they are also the garments that will be worn by all believers at the marriage supper of the Lamb. In Revelations 19:7-8 says, let us rejoice and exult and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. So, meron kasing tinatawag na wedding of the Lamb. Okay? Na yung ikakasal yung church kay Christ. At pag dumating yung time na yon, dapat lahat nakasuot ng puti. At ito yung idadamit sa atin, Christ. Amen? Darating ng time, ikakasal tayo sa ating Panginoon ng church. Ang mga mananampalatayang lumalayo sa karumihan ng mundo ay pagkakaloban ng puting kasuotan. At lalakad na kasama ni Jesus. Ang puti ay simbolo ng katwiran at kalinisan. Next, Christ promised that He will never blot His name out of the book of life. Hindi niya tatanggalin ang pangalan natin sa book of life. There is a book of life in heaven, and all true believers remain written in the book. Christ promised that it will never be erased. Hindi yun mabubura. And that is the hope and security of every true Christian that enables him or her to preserve in the Lord. Yung keyword, hindi siya sympathizer lang. Totoong mananampalataya siya. Yun po ang sinasabi dyan. Hindi kailanman, hindi buburahin sa aklat ng buhay ang pangalan ng mga taong magmamana ng buhay na walang hanggan.
Kaya siguraduhin po natin kasama ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Now, pakinggan niyo po wala dyan. In Revelation chapter 20 verse 12, pakinggan niyo po, babasahin ko. Sabi dito, nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila o hama. Binuksan ang mga aklat. Sabi doon, mga aklat. Binuksan ang mga aklat. Kung ano man yung mga aklat na yon, hindi natin alam. Okay? Binuksan ang isa pang aklat, sabi dito, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga ginawa, batay sa nakasulat sa aklat. In verse 15, kung talong po tayo sa verse 15, Revelations 20:12 yung binasa ko. Pagdating sa 15, eto po. Itinapon, okay? Itinapon sa labas, okay? Ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Itinapon. Saan? Sa lake of fire. Yung wala doon sa aklat ng buhay, itinapon sa lake of fire. Brothers and sisters, hindi po ito biro. Hindi po ito symbolic lang. Ito po'y totoo. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Ang impyerno hindi ginawa ng Diyos para sa tao. Ginawa ito para sa mga fallen angels. Amen? Pero ang katotohanan, marami kasing nahihikayat eh. Maraming nahihikayat mula pa nung panahon ni Eva at Adan, itong si Satanas at ang mga demonyo papalayo sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Huwag natin hayaan na bulagin ng God of this world. Sino yung God of this world? Satan. Yung ating kaisipan na hindi sumunod sa ating Panginoon. Kasi seryoso po ito. Ang Panginoon Yesus sa nagsasalita dito, itatapon niya si Cain sa dagat-dagatang apoy. Ito pa, Pahayag 21 verse 27, Pahayag 21:27. Ngunit ang hindi makakapasok doon ang sinumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Okay? Ito'y mga gumagawa ng masama at mga sinungaling. Diba? Alam natin yung simpleng pagsisinungaling, parang sa atin, hindi yan big deal. No! Sa Panginoon, angel, big deal to. Hindi ilalagay sa Bible yung, akala natin, yung pagpatay at pagsasinungaling. Yung pagsisinungaling, okay lang. Yung pagpatay, hindi. Sa paningin ng Diyos, walang pinagkaiba yun. Amen? Yung pagsisinungaling at pagpatay, walang pinagkaiba po yun. Kaya binanggit ng Bible, even yung pagsisinungaling. Narinig mo, simpleng pagsisinungaling, dadaling ka sa impyerno. Diba? Are you with me, brothers and sisters? Okay? Sabi rito, ang mga sinungaling at mga tao lamang ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iingatan ng kordero na siyang makakapasok sa lungsod. And last but not the least, panguli po, Christ promised that He will confess His name before His Father and before His angels. Christ had made this promise during the earthly ministry. He said in Matthew 10:32, "So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven." Christ affirmed in the strongest way that He will present all believers to His
Father. Tuloy ninyo, ipe-present tayo ng Panginoong Jesus. Siya yung attorney natin, siya yung defense natin. Balang araw, ipe-present tayo ni Jesus Christ sa ating Ama at sasabihin ni Jesus Christ, ito pong taong ito not guilty. Alam niyo ba sa isang taong hinuhusgahan sa korte, ang isang tao na kahit nagkamali man siya o hindi niya ginawa, tanging isang salita lang ang gusto niyang marinig. Ano yung salita na yun? Nasasabihin ng judge, not guilty. Di ba? Yung isang tao na nasabihan ng judge na not guilty, makikita mo pati siya, pamilya niya. Ano po nangyayari? Nagsasaya. Di ba? Nagsasaya. Yung pakiramdam na yun, mga kapatid, mararamdaman natin yun. Kasi hindi naman tayo worthy. Sino sa atin dito karapat-dapat na pumasok sa Diyos? Amen? Kaya nga dun sa Evangelic Explosion, bago tayo mag-pray, merong 2 diagnostic question. Ang 2 diagnostic question po doon, una, sabi ganon, dumating ka na ba sa punto ng iyong buhay na kung sakaling mamatay ka ngayon, makakapasok ka ba ng langit? Yun yung unang tanong. Anong sasabihin mo? Sino magsasabi sa atin dito na kapag namatay siya ngayon, papasok siya ng langit? Pakitaas ang tanong. Ayan. Pangalawang tanong. Nandun ka na sa langit at sasabihin sa iyo ng Diyos Ama, anong karapatan mo para pumasok sa langit? Langit ko to eh. Amen? Anong karapatan mo para pumasok sa langit? Sino mga nagtaas ng kamay kanina? Ano yun, Jenny? Anong sasabihin mo? Kunyari, sasabihin ng Diyos Ama, anong karapatan mo pumasok dito? Kasi anak mo ko. Eh. Marami pwede magsabi, anak mo ko eh. Anak mo din ako. Ano yun, gender? Yun lang. Yun lang ang pwede nating sabihin sa Diyos Ama. May karapatan po akong pumasok ng langit because tinanggap ko si Kristo as my Lord and Savior. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi papasok ako ng langit. Ang laki ng tight school. Di ba? Hindi mo pwede isumbat sa Diyos yun. Di ba? Okay? Nung nagpagawa ng church, 5 sako ng semento, dinonate ko. Kaya dapat pasok ako dun sa langit. Ganun po ba yun? Hindi. Amen. Ako ata ang pinakamalaki magbigay sa church. Ganun po ba? Hindi yun eh. Ang dami kong nagawang mabuti. Pero magtanong po kayo, Father, magtanong po kayo sa mga kapitbahay ko. Diba? Ang dami kong natulungan. Yung ba sasabihin natin sa Ama? Hindi. Ang tanging masasabi lang natin sa Diyos Ama, dahil po kay Jesus, namatay siya para sa akin. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun lang. Wala tayong ibang dala-dala na maleta, na gamit, na pwede natin may ipagyabang sa Diyos. Wala. Wala tayong may ipagyayabang. Amen? Kung meron ka may ipagyayabang, sasabihin sa iyo ng Diyos, hindi ka welcome dito. Kasi ang pagpunta mo ng langit, sarili mo. Sarili mong gawa, sarili mong effort, sarili mong kakayanan. Hindi ka pwede dito. Amen. Ibang kingdom ito. Amen. Nakuha po ba natin? Papasok tayo sa langit because of our Lord Jesus Christ. I hope and I pray meron po tayo natutunan.